Una sa lahat, kotse sa Noveleta, Cavite ng Araro. Nadamay ang isang van, isang tindahan, pati na mga tao sa paligid. 3 ang sugatan. Ang buong detalye kaugnay ng aksidenteng yan, alamin maya-maya lamang. Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight. Proklamasyon ng mga nanalong senador posibleng gawin sa Sabado o sa Linggo. Pero gusto niyang agahan ni Senator-elect Rodante Marcoleta habang si Pastor Apollo Kibuloy nananawagan ng recount. Proklamasyon ng mga nanalong opisyal sa Maguindanao del Norte isinagawa sa kampo ng militar. Attorney Laila De Lima at Attorney Chel Diokno napapasok sa Kamara payag ng maging bahagi ng prosekusyon sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. Singil sa kuryente ngayong buwan, posibleng bababa. Magkano naman kaya? At 2 Pinoy bumida sa Hollywood supernatural horror movie na Final Destination, Bloodline. Posible ngayong weekend na iproklama ng Commission on Elections sa mga nanalong senador at party list group sa Bilang Pilipino 2025. Kung mangyayari po yan, ito na raw ang pinakamabilis na canvassing at proclamation sa kasaysayan ng poll body. Pero gusto na raw ni Senator-elect Rodante Marcoleta na agahan pa ang proklamasyon habang si Pastor Apollo Kibuloy humihirit ng recount. Nasa frontline ng balitang yan si JC Cosico. Kasunod ng mga ulat tungkol sa umano'y anomalya at irregularidad sa katatapos lang na Bilang Pilipino 2025, nanawagan ang nakakulong na si Pastor Apollo Kibuloy na tumakbong senador na magkaroon ng manual recount ng mga boto. Sa pahayag ng spokesperson niyang si Attorney Israelito Torion, sinabi niyang layon lang daw nitong palakasin ang proseso ng eleksyon. Gagawin daw nila ang lahat ng legal na hakbang para siguruhin ang integridad ng bawat boto. Pang-31 si Kibuloy sa senatorial race na may higit 5.5 million votes base sa partial and unofficial count. Pero sabi ng COMELEC, para magkaroon ng manual recount, kailangan munang maghain ng electoral protest. Kailangan pa raw ng batas para sa manual recount at dagdag budget dahil sa honoraria ng mga gurong magmamano-mano ng bilangan. Nagsimula naman na raw ang random manual audit na required ng batas kung saan mano-manong bibilangin ang boto sa piling presinto at pagtutugmain sa naimprentang election returns. Muli rin iginiit ng COMELEC na walang dagdag bawas sa boto kasunod ng mga umano'y discrepancy sa partial and unofficial count. Hindi po nagsusuma total ang COMELEC. Wala rin po kaming ranking sa lahat ng mga kandidato. Bawal po namin gawin yon. Kung may nagbago man ng numero o yung boto na nakuha, ay hindi po sa amin galing yon. Ang senatorial candidate naman na si Rodante Marcoleta, hiniling na payagan ang maagang proklamasyon ng mga nangungunang senador. Pang-anim siya ngayon na may higit 14.9 million votes base sa partial and unofficial count. Pero sabi ng COMELEC, maghintay na lang daw. Mabilis kasi ang canvassing ng mga boto, kaya hindi raw kailangang magbadali sa proklamasyon. Katunayan, sa pagtatapos na ikalawang araw ng canvassing, 159 sa 175 na certificates of canvass na ang naproseso ng National Board of Canvassers. Kaya sa Webes, planong matapos ang canvassing. Pagdating ng Sabado o Linggo, posible na maiproklama ang mga nanalong senador at party list groups. Kung mangyayari yan, ito na raw ang pinakamabilis na canvassing at proclamation ng mga nanalo sa eleksyon. Kung lahat po ng mga kandidatong sa palagay nila ay panalo sila, pakikihintay na lang po. At total naman po, ginagawa ng paraan ng lahat ng inyong komisyon na mapadali po natin yung canvassing po natin. Paalala naman ng COMELEC sa mga kandidato, panalo man o hindi, kailangang magsumite ng Statement of Contribution and Expenditure o SOSE hanggang June 11. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Kumpirmado na magiging bahagi ng prosekusyon sa impeachment trial ni VP Sara Duterte, sina Laila De Lima at si Chel Diokno.
Mismong si Speaker Martin Romualdez daw ang tumawag kay De Lima para imbitahan sa panel. Nasa frontline na balitang yan si Marian Enriquez. Bigo sa eleksyon ang 2 sa 11 House prosecutors ng panel para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kaya nag-umpisa nang ialok ng Kamara ang mga bakanteng posisyon sa ibang kongresista. Isa na rito ang dating senador na si incoming mamamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima. Ayon kay De Lima, tumawag mismo sa kanya si House Speaker Martin Romualdez para i-offer ang pagiging House prosecutor. Bagay na inuohan na raw ng dating senadora. I would always be willing, as I said, kung anuman role ang pwede sa akin na sa tingin ko kaya ko at magagampanan ko ng katapatan, ng buong katapatan, I will do it. Hindi rin daw ito tungkol sa personalidad o partidong pampolitika, kundi sa pagtupad sa tiwala ng taong bayan. Si De Lima ay dating naging Justice Secretary. Siya rin ang naging spokesperson ng grupong unang naghain ng impeachment complaint laban kay VP Sara noong Disyembre. Naninindigan siyang may malakas at matibay na ebidensya para ma-convict ang bise. Talagang minonitor ko closely yung mga hearings sa Quadcom, lalo na yung sa usapin ng confidential and intelligence funds, lalo na also dun sa usapin yung kanyang lantaran na pag-threaten sa buhay ng Pangulo, ng Speaker at ng First Lady. That is totally unbecoming of a very high official as the Vice President. She's the second highest official of the land. So hindi pwedeng may ganon na mga asta. Maging ang first nominee ng Akbayan Party List na si Shell Jokno, kinumpirmang sasali na rin sa House Prosecution Panel matapos imbitahan ng Kamara. Ang Akbayan ang nangunguna ngayon sa bilangan sa party list system. Sila rin ang nag-endorso ng unang impeachment complaint laban kay VP Sara. Giit ng grupo, buong tapang nilang tinatanggap ang bagong kabanata ng laban para sa katarungan at pananagutan. Ayon kay Speaker Romualdez, sina De Lima at Jokno ay dalawa sa pinakarespetadong abogado sa bansa. Magiging dagdag daw sila sa pagkakaroon ng kredibilidad, balanse at malalim na impeachment trial. Hindi raw ito pag-atake sa isang tao. Isa pang kongresistang may experience na sa impeachment trial ay si Miro Kimbo na magbabalik bilang Marikina 2nd District Representative. Naging bahagi siya ng prosecution panel noong trial ng yumaong Chief Justice Renato Corona. Sa pagpasok ng tatlo, kumpiyansa si House Prosecutor at magbabalik Manila 3rd District Representative Joel Chua sa kanilang magiging laban. Nakita naman po natin, hindi po ito mga ordinaryong mga kongresista, mga dekampanilyang abogado to. Yung kanilang mga karanasan when it comes to legal matters, talagang mabibigat din naman. Sa Hulyo, pagkatapos ng ika-4 na State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos, nakatakdang umpisahan ng Senado ang impeachment trial laban sa bise. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Muling iginiit ng Malacanang na hindi nila tinutulak ang impeachment ni Vice President Sara Duterte. Kasunod ito ng paglutang ng mga pangalan ng mga nanalong senador sa Bilang Pilipino 2025. Kontento rin daw ang Pangulo sa resulta ng eleksyon. Nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili. Kahit wala pang naipoproklama, malinaw na sa partial unofficial count kung sino-sino ang 12 pangalan na papasok sa Senado. Inabangan ng marami ang opisyal na resulta ng eleksyon dahil dito magkakaalaman kung posibleng mapatalsik o maabsuelto si Vice President Sara Duterte kapag gumulong na ang paglilitis sa kanya sa Senado bilang impeachment court. Kung resulta ng bilangan ng titingnan, 5 sa mga kaalyado at inendorso ni VP Sara ang pasok sa Magic 12. Kabilang ang mga re-electionists na sina Senador Bongo, Bato de la Rosa at Amy Marcos. Pasok din sina Congressman Rodante Marcoleta at Camille Villar. Oras na gumulong ng impeachment trial, 2/3 ng Senado o 16 na boto ang kailangan para ma-convict ang vice-presidente. Ibig sabihin, 9 na senador ang kailangan ni VP Sara para maabsuelto siya. Nag-ugat ang impeachment complaint laban kay VP Sara sa umano'y maanomalyang paggastos ng confidential funds. Giit ni Senador De La Rosa, magiging patas ang Senado sa paglilitis kay VP Sara. I am very confident that these people
we call ourselves the 24 independent republics. Pagdating sa crucial decision making, hindi ito nagpapa-influensya, hindi ito nagpapadikta. I am sure they will remain independent. Ganito rin ang sentimiento ng Malacanang. Paglilinaw ng palasyo, hindi si Pangulong Marcos ang nagsusulong ng impeachment trial. So yan po ay ating tinututulan at pinasisinungalingan po. Wala pong sinasabing anumang pagkumpiyansa na para mapatalsik o matanggal sa pwesto ang Vice Presidente. Kontento rin daw ang Pangulo sa resulta ng halalan. 6 lang sa mga inendorso niyang mga taga-alyansa ang nakapasok sa Magic 12. May pasaring naman ang palasyo sa umano'y mga nagbabalat kayong oposisyon. Inaasahan din po ng administrasyon ang presensya ng lehitimong oppositionist. Pero lalabanan po ang mga obstructionist na nagtatago sa pangalan ng oppositionist. Mga obstructionist na maaaring pansarili lamang ang kanilang ilalaban. Kung si Attorney Salvador Panelo naman ang tatanungin, ipinakita lang daw sa halalan na marami pa rin ang sumusuporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at mga tutol sa paninira umano sa nakalipas na administrasyon. Panawagan niya sa Pangulo, tigilan na ang aniyay pag-atake sa pamilya Duterte. Pero buwelta ng Malacanang, huwag daw sanang pa-main character ang mga Duterte. Para naman kay dating presidential spokesperson Harry Roque, nagmistulang lame duck si Pangulong Marcos na nawalan daw ng pangil nitong halalan. Pero hirit ni Castro, bakit hindi na lang subukang umuwi sa bansa ni Roque? Lame duck po ang Pangulo at parang baliwala na po ang administrasyon, dapat bumalik po siya kaagad dito. Si Roque ay ipinakontempt ng Kamara dahil sa hindi pagsusumite ng mga dokumento sa pagdinig sa iligal na pogo. May nakabinbinding qualified human trafficking complaint laban sa kanya sa Department of Justice, kaugnay pa rin sa pogo. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Malinaw na landslide ang pagkapanalo ni dating Pangulong Duterte bilang alkalde ng Davao City. Nilampaso niya ang kanyang dating Executive Secretary si Carlo Nograles. Pero ang hindi pa rin malinaw ay kung paano siya manunungkulan bilang alkalde ng Davao habang nakakulong sa International Criminal Court sa the Netherlands. Kung tutusin, wala naman pong bawal na tumakbo o hindi naman po bawal tumakbo at manungkulan ng isang nakakulong basta't hindi pa siya convicted with finality. Halimbawa, si dating Congressman Romeo Halosos, 2 beses po nanalo noong 1998 at noong 2001 elections habang nakakulong sa kasong statutory rape. Kalaunan, natanggal din siya ng katigan ng Korte Suprema ang kanyang conviction. Ganon din sa kaso ni dating Lieutenant Junior Grade Antonio Trillanes IV na tumakbot nanalong senador noong 2007 elections kahit nakakulong para sa Oakwood Mutiny. Pero ito po ang problema. Kahit na proklama na si Duterte, kailangan pa rin siyang mag-oath of office bago siya mahirang na alkalde. Sa RA 6733, ito po ang listahan ng mga opisyal na maaaring mag-administer ng oath of office sa isang nanalong kandidato. Pansinin po ninyo, kasama riyan sa listahan ang Vice Presidente. Pero kahit si VP Sara Duterte, hindi pa rin sigurado kung paano ito gagawin. Kailangan pa rin nilang pag-usapan ito kasama yung kanilang mga abogado. Komplikasyon kasi ang kanyang pagkakulong sa The Hague kung saan limitado lamang ang kanyang mga bisita. Sa Section 11 ng Omnibus Election Code, meron pong 6 na buwan lamang ang isang mahalal para mag-oath of office. Kung hindi, considered pong vacant na ang kanyang pwesto. Pero, at malaking pero, ibang usapin kung ito po ay for reasons beyond his control. Ano pa man, ang pinakamalaking problema ay kung paano manunungkulan ang dating Pangulo bilang alkalde ng isang syudad na 11,500 kilometers ang layo mula sa kanya. Bagamat parang wala namang nagbabawal dito, isang praktikal na issue ito. Hindi kasi pwedeng via remote control, halimbawa sa pamamagitan ng telepono o ng internet. Limitado kasi ang pinapayagang komunikasyon sa mga nakakulong sa ICC. Halimbawa, meron ngang computer sa piitan ni dating Pangulong Duterte, pero ito po ay meron lamang intranet at hindi po internet. Ibig sabihin, hindi po ito konektado sa World Wide Web, kundi konektado lamang sa internal network ng ICC para sa kanilang internal communications mula sa korte. So kung sakali man, kahit formal na makaupo ang dating Pangulo bilang alkalde ng Davao, malamang na ang kanyang anak na vice-alkalde
ang siya pa ring manunungkulan sa Davao City. Halos 1.5 milyon. Ganyan karaming beses daw tinangkang i-hack ang precinct finder ng COMELEC. Ayon sa poll body, mula araw ng Linggo, May 11, hanggang ngayong araw nangyari ang mga hacking attempt. Bukod pa yan sa 1.75 million hacking attempts sa kanila mismong website. Pagtitiyak ng COMELEC na harang at napigilan ang lahat ng tangkang panghahak. Ang nakikita po namin gusto nilang gawin by DDoS ay i-down yung website at idama yung election results website. Huwag naman po, yan na nga lang po yung pinaguhugutan ng ating mga kababayan, malaman yung kanilang mga resulta sa presinto, ipagkakait pa po ba natin sa kanila yan? Mga kapatid, posibleng bumaba ang singil sa kuryente sa buong bansa ngayong buwan. Ayon sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, higitpiso at 9 sentimo ang ibinaba ng kanilang transmission rate para sa April billing period. 28.45% ang ibinaba niyan mula sa higit piso at 50 sentimo noong Marso. Paliwanag ng NGCP dahil ito sa bawas singil sa transmission wheeling rates o singil sa paghahatid ng kuryente ng ahensya dahil sa mababang demand. Showbiz Tonight na tayo. Napalaban na sina Kiko Estrada at Diego Loizaga sa latest episode ng pinakabagong kapatid action serye na Totoy Bato. Ano nangyari sa'yo? I'm fine, Ma. Sit down, sit down. Okay. Ilang beses ko pa sasabihin sa'yo na iwasan mo na yan, Totoy na yan. Alam mo naman na basagulero yung batang yan. Sanggang dikit ang pagkakaibigan mula pagkabata ni Kiko aka Totoy Bato at Dwayne played by Diego. Pero ano ite? Mukhang may nagseselos. Si Dwayne parang bet din si Emerald na role ni Bea Binene. Diyan na kaya matatapos ang solid brotherhood ni Totoy Bato at Dwayne? Subaybayan natin yan Monday to Friday, 7:15 p.m. pagkatapos ng Frontline Pilipinas dito lang sa TV5. Then fight back! Come on, local hero. Fight back! It's giving Pinoy Bloodlines ang atake ng pinakabagong installment ng OG katatakutan film na Final Destination. 2 Pilipino lang naman ang bida dyan. Nasa frontline na balitang yan si MJ Marfori. Death is coming for our family. Uy, Philippines! Not one, but two! Ang bidang kababayan natin sa isa sa biggest Hollywood horror franchise movies sa mundo, ang Final Destination Bloodlines. Siyempre, first dibs ang News 5 sa chikahan with Phil-Canadian Caitlin Santuana at Phil-Am Tio Briones. Us and our culture just be so in like one of the biggest franchises in the world. Yeah. And to get to have that and really be seen for it is so important. Sa Final Destination Bloodlines, sa isang pamilyang Pinoy, iikot ang kwento ng paghahabol ni kamatayan. It's so special to be able to represent, you know, our heritage and our culture on, you know, on the big screen. And you know, like Tinpo, our dad in the movie, he's cooking adobo when Caitlin's character first arrives, and we've got the spoons on the wall. And the spoons on the wall. We were eating that adobo too. Yeah. Si Tio, anak lang naman ng legendary theater actor na si Jonjon Briones, na minahal ng Broadway at theater fans bilang ang OG na si Engineer. The next big star naman sa Hollywood si Bagets, na gumagawa ng sariling pangalan sa Tinseltown. Nakast na rin siya sa Chucky at Wind River, co-starring Jeremy Renner. Kabog! He's very proud. You know, it's coming from a family as talented as mine. Sometimes I feel pressure because you know, people expect a lot from me, and it's awesome to be able to do him proud. In true Pinoy fashion, kinwento nga ng cast ang very Pinoy bonding nila sa set ng pelikula. Of course, involved ang musika. To karaoke, which was really fun, especially because I don't know if
Caitlin probably hasn't mentioned this, but she's an amazing singer. She was on Broadway. She's like a Broadway level singer, and so she's incredible. She treated us to a concert. Showing na ang Final Destination Bloodlines in cinemas. Nagbabalita mula sa Frontline. MJ Marfori, News 5. Marami rin akong kabog na chika mamaya, kaya dyan lang kayo. Susunod, pag-aralan ng kotse sa ilang sasakyan sa Noveleta, Cavite sa full sa CCTV. Random manual audit o manu-manong bilangan ng boto sa ilang balota sinimula na. At BTS Jin, may pasilip sa kanta niyang Don't Say You Love Me. Magbabalik pa ang Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingao po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balita sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Salpukan ng tricycle at motorsiklo ang nakuhanan ng bidyong yan sa Dinapihan, Bataan. Mabilis ang pangyayari. Parehong wasak ang mga sasakyan at 3 ang sugatan. Iniimbestigahan pa ang aksidente pero lumalabas na nag-overtake ang motorsiklo. Sa pool sa CCTV ang pang-aararo ng kotse sa ilang sasakyan sa Noveleta, Cavite. Isa sa tinitignang ugat ng disgrasya ay baka raw may sakit ang driver. Yan at iba pang aksidente sa kalsada sa Frontline Report ni Gary De Leon, exclusive. Sa kuha ng CCTV, makikita ang mabagal at patigil-tigil na andar ng kotseng ito sa Barangay San Rafael 3, Noveleta, Cavite, alas 10 ng umaga noong Martes. Sa bagal ng kotse, nagdulot ito ng trapiko sa kalsada at may ilang pang sasakyang nag-overtake na. Sinita ng isang lalaki ang driver ng kotse pero bigla itong umabante at kinain ng kabilang lane. Nasalpok tuloy ng kotse ang itim na passenger van. Bigla namang umatras ang kotse sa kabubangga sa poste at isang tindahan. Humarurot muli ang kotse at tumawid sa kabilang lane. Bumangga ito sa isang motorsiklo, tricycle at isang kotse bago muling tumakbo. Malapitang nakita sa isa pang kuha ng CCTV ang pang-aararo ng kotse sa 3 sasakyan. 2 lalaking tumilapon sa gilid ng kalsada. Sa sumunod na kuha ng CCTV, makikita nakabanggang kotse na tila nalubak at dahan-dahang tumigil sa gilid ng kalsada. Ang isa sa lalaking nakaladkad ng kotse, nakahandusay na sa kalsada. Rumusponde ang mga pulis at inilabas nila ang babaeng driver ng kotse na walang malay. Tingin ng barangay, maaring may sakit ang driver o di kaya ay lasing at napapaidlip habang nagmamaneho. Pinagmamasdan na rin siya. Kaya may isang tricycle driver po na nautusan na tingnan. Kung maaari po kasi siyang inaatake, hindi po namin alam kasi patigil-tigil po siya. Nung lagpas po ng barangay namin, baka raw may epilepsy. Pero kasi namin, hindi naman siya amoy alak. Yun lang namin. Pero hindi namin po sure talaga kung kung talagang siya ay nalasing na lasing. Nananatili pa rin sa ospital ang driver ng kotse. Pati na rin ang 3 lalaking sugatan sa aksidente, kabilang ang isang kagawad ng barangay. Magsasampa rin sila ng reklamo laban sa driver ng kotse. Sa Quezon City, nagkarambola ang ilang sasakyan sa EDSA Quezon Avenue Tunnel. Nawasang harapan ng bus at ang likod ng UV Express. Napinsala rin ng isa pang UV Express at isang motorsiklo. Base sa investigasyon, huminto sa gitna ng tunnel ang 2 driver ng UV Express dahil sa pagtatalo. Tumigil ang rider na isang pulis para awatin sila. Nagkataon namang parating ang bus na galing PITX sa kabumangga sa mga sasakyan. Aminado ang driver ng bus na nabigla siya sa mga nakahintong sasakyan. Nagulat naman po ko na may UV sa biglang huminto na nakatigil siya, walang hasad, walang ilaw. Sugatan ang 2 driver ng UV Express, 3 pasahero at ang rider na pulis. Dahil sa pagkakasangkot sa karambola, sinuspindi ng 70 araw ang lisensya ng driver ng bus. Pinapupunta rin siya sa tanggapan ng LTO at pinagpapaliwanag kung bakit hindi siya dapat sampahan ng reklamo. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5.
Umarangkada na rin ang random manual audit o yung mano-manong bilangan ng mga boto. Layunin po nitong matiyak na tugma ang bilang na lumabas sa mga automated counting machines sa manual tally. Nasa frontline ng balitang yan si Kari Quito. Sunod-sunod na ang pagdating ng mga ballot box mula sa higit 700 polling precincts sa iba't ibang bahagi ng bansa. Dito isasagawa ang random manual audit o ang mano-manong pagbibilang ng mga boto. Mahigpit ang seguridad dyan at limitado ang akses sa mga tauhan ng RMA. 1 oras lang din pinayagan sa loob ang media. Kung makikita nyo sa kanan ko, isa-isa nang inilalabas ang mga balota mula roon sa mga ballot box. Ang bawat isa niyan, umaabot daw ng 1,000 ang laman. At ang gagawin ng mga guro riyan ay mano-mano nilang bibilangin ang lahat ng boto na nandyan para masiguro at ma-check kung tama ang binilang ng mga automated counting machines sa nangyaring Bilang Pilipino 2025. Pagkatapos ay ikukumpara ng tinatawag na verifiers ang kanilang mga tali sa inilabas na election returns ng mga ginamit na ACM sa botohan. 60 teams ng public school teachers ang tagabilang kada batch, habang may 60 verifiers din mula sa civil society and professional groups gaya ng PPCRV at NAMFREL. These are public school teachers. Nagkaroon sila na experience as member of the electoral board in previous elections, not during this election. We have verifiers. They observe what the team is doing. No? Hindi pwedeng parang shortcut nila na sige, parehas na lang tayo. Kasama sa mga mano-manong binibilang ang mga boto para sa pagkasenador at congressman, gayon din ang mga party list at mayor alinsunod sa batas. Ayon sa election watchdogs, halos 100% ang accuracy o ang pagkakatugma ng mga resulta kahit sa mga nagdaang eleksyon. Pero sakaling mapatunayan daw na lagpas sa 10 ang discrepancy o kaibahan, muli nila itong ipasusuri sa kanilang Technical Evaluation Committee. Importante ito kasi malalaman nila na yung kanilang balot na binasa ng makina, tiningnan din ng tao. Dahil sa mabusising proseso, tinatayang tatagal ang RMA ng hanggang 45 araw. Nagbabalita mula sa Frontline, Kari Quito, News 5. Baklasa na ng mga ginamit na tarpaulin at poster sa eleksyon. Mano-mano ang pagbabakla sa iba't ibang lugar dito sa Metro Manila at maging sa iba't ibang probinsya. Ang ilang nanalong kandidato nagkusa na ring baklasin ang kanilang mga poster. Karamihan sa mga nalinis ay i-recycle. Ayon sa COMELEC, hanggang May 17 ang pagtatanggal ng mga ginamit na campaign material. May tuturing na election offense ang hindi pagsunod dito. May pasilip na ang Red Velvet at sub-unit na Irene and Sulgi para sa kanilang upcoming comeback. Inilabas nila ang latest concept and photos and videos bilang bahagi ng extended play na Tilt. Magkahalong dark at mature ang aesthetic. For release na ang Tilt sa May 26. Ito na ang kanilang second comeback as a sub-unit mula nang i-release ang mini-album na Monster last 2020. Naghahanda na rin sina Irene and Sulgi sa kanilang Balance concert tour. Engaged na ang Shang-Chi star na si Simu Liu sa kanyang non-showbiz girlfriend na si Alison Su. Ibinahagi ng couple ang kanilang photo sa Instagram kabilang ang larawan ng kanilang sweet kiss. Nakuha ng aktor ang matamis na oo nang mag-propose siya sa Paris, France, kung saan may view pa ng Eiffel Tower. Mensahe ng Hollywood star sa kanyang fiancé, I choose you forever and always. Nagpaabot naman ng pagbati ang ilan sa celebrity friends ni Simu Liu. Last December 2022, nang isa publiko nila ang kanilang relasyon. Susunod, pagresolba sa Rido o away pamilya, isa raw sa mga tututukan ng mga naproklamang opisyal sa Maguindanao del Norte. 5 hinihinalang miyembro ng Salisigang Bistado sa NAIA Terminal 3. At Korean superstar na si Lee Do-yoon bibisita sa Pilipinas. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline tonight.
Mga kapatid, Mean Los Baños po. Nasa Europa o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Umulan ng yelo sa Bacoor, Cavite kahapon. Kita sa bidyong pagbagsak ng mga yelo sa trapal ng isang bahay. Wala namang nasaktan. Ang hailstorm o paggulan ng yelo ay normal kapag may thunderstorm at mainit ang panahon. Sa loob ng kampo militar, pinoklama ang mga nanalong kandidato sa Maguindanao del Norte. Ang pangako nila, tututukan nila ang kapayapaan para maakit ang mga negosyante sa kanilang probinsya. Nasa frontline na balitang yan si Gio Robles. Gumawa ng kasaysayan si Datu Tukaw Mastura. Siya ang pinakaunang halal na gobernador ng Maguindanao del Norte. Matapos mahati sa dalawa ang lalawigan sa plebisito noong 2022. Higit 122,000 votes ang nakuha ni Mastura laban sa pamangkin niyang si Suharto Teng Mangudadatu. Ayon kay Mastura, pagpapaunlad ng probinsya ang kanyang uunahin. Ang unang pinakamalagang proyektong natin is how to make Maguindanao Norte an industrialized or a best business center. Kasi nandiyan po ang Puliok, nandiyan po ang airport natin. Kailangan natin mga investors po para mabubuhay yung bar. Wagi rin ang running mate ni Mastura na si Datu Marshal Sinsuat at Congresswoman-elect na si Bay Dimple Mastura. Rido o mga away pamilya raw ang tututukan ni Sinsuat. Ito raw kasi ang madalas pagsimulan ng kaguluhan sa kanilang probinsya, gaya ng away sa lupa. Yung natatandaan ko pa na nasabi namin nung kampanya is una-una yung peace and order. One of our priorities is peace and order dahil kung wala pong peace and order, mahirapan po ang development. Sa kampo ng militar, dito sa 6th Infantry Division sa Datu Udin Sinsuat sa Maguindanao del Norte, idinaos ang canvassing at proklamasyon ng mga nanalong opisyal. Layunin nitong masiguro ang seguridad at kapayapaan sa kabila ng tensyong dala ng botohan. Sa kabuuan, 49 ang naitalang election-related violence sa buong Pilipinas ngayong bilang Pilipino 2025. 27 insidente pa ang vina-validate habang 12 ang inaalam pa kung may kaugnayan sa mismong araw ng eleksyon. Pinakamaraming insidente ang naitala sa Cordillera, Bangsamoro at Calabarzon. Sa kabila nito, iginiit ng PNP na bumaba sa 53% ang bilang ng election-related incidents kumpara noong 2023 barangay at SK elections. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Nasabat ang 686 million pesos na halaga ng shabu sa isang Chinese at asawa niyang Pinay sa Angeles City, Pampanga. Nakasilid pa sa packaging ng Chinese tea bag ang mga nakumpiskang droga. Kinilala ang mga suspect na sina Yu Bin Yan at Shania Rose Trajano. Ayon sa PDEA, kabilang ang dalawa sa high-value drug targets sa Central Luzon. Matagal silang minamanmana ng mga otoridad hanggang sa ikinasana ang entrapment operation sa Friendship Highway. Mahaharap sila sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Bistadong ilang araw ng pamibiktima ng salisigang sa loob mismo ng Terminal 3 ng Ninoy Aquino International Airport sa Pasay City. Sa imbestigasyon ng Airport Police, isa sa mga suspect ay manglilito sa kanilang target habang nililimas na mga kasama niya ang gamit ng biktima. Yun nga lang, nakapagsumbong agad ang pinakahuling biktima ng grupong ito nitong May 11. 5 agad na huli habang 2 pa ang nakatakas. Pero hinihinalang hanggang 10 ang miyembro ng grupo. Nabawi sa kanilang 2 cellphone at 1 laptop. Ayon naman sa Manila International Airport Authority, mula April 28 hanggang May 5, naitala ang pagdami ng reklamo kaugnay sa nakawan sa airport. Kadalasan daw itong nangyayari mula alas 10 at alas 11 ng gabi kung kailan palitan ang mga naka-duty ng gwardiya.
80 bahay ang nasunog sa residential area sa Caloocan. Makapalang usok sa Barangay 81. Nagsimula yan bandang alas 4 ng hapon. Higit isang oras din ang itinagal bago makontrol ang sunog. Nakuhanan pa yan sa boundary ng Malabon. Tinatayang 80 bahay ang natupok, katumbas ng 70 pamilyang apektado. Patuloy pa ang investigasyon sa mitsa ng sunog. Abangan, mga negosyante sa Japan nagpasiklab sa cheerleading. At BTS Jin may pasilip sa kaniyang bagong single. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingaw po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Sunod-sunod ang mga upcoming na pagbisita ng Korean stars sa bansa. Isa na dyan ang aktor na si Lee Do-yoon. May pa-fan meet ang The Glory Stars sa EVM Convention Center sa Quezon City. Mark your calendars dahil gaganapin yan sa August 2. To be announced pa ang ticket sale at seating details. Kahapon lang, na-discharge ang Korean OPA sa military service. Last August 2023, nang pumasok sa military bilang bahagi ng Air Force Military Band. From one Korean superstar to another, mukhang pumapag-ibig si BTS Jin sa kanyang upcoming music video. Yan ang pasilip sa kanta niya na Don't Say You Love Me. Naka-eye-to-eye niya dyan ang Korean actress na si Shin Se-kyung. This Friday na yan ilalabas as part of his second solo album na Echo. At yan ang latest and hottest sa Frontline Showbiz tonight. Ako si Jenny Alipon. Happy Wednesday, mga kapatid. At para naman sa ating pabaong pampa-good night, mga negosyante na mga cheerleader pa. Aba, dyan umiikot ang buhay ngayon ng ilang lalaki sa Tokyo, Japan. Ayan, talagang umiikot. Pasirko-sirko sila sa ere at gumagawa rin ng mga pyramid stunts. Silang tinaguriang cheermans, whatever that means. Chairman. Cheermans. Mga nakasuot. nga, yung pala yung cheerman. Chairman. Labo nyo. Mga nakasuot pero hanip kong makapag-acrobat. Kwento nila, weekend routine nila ito. Negosyante kasi sila kapag weekdays. Ang cheerleading daw ang paraan nila para matanggal ang stress at magpasaya na rin ng tao. Sino man ang gumagawa ng phonetic spelling sa... Kahapon pa niya pinoproblema kung anong ibig Hindi sabihin. Hindi phonetic ang pagkakaspell niya sa prompter. Kaya nga phonetic ang tawag doon, ibig sabihin, as you pronounce it. Chairman. Buti na lang, nandyan si Miss Mea. Na problema niya yung kahapon pa eh. Ito, ano ba ibig sabihin ito? Ganon. At least, alam mo na. Naliwanagan ka. Pareho ka ng wavelength. Okay. Ako talaga nagsulat nun para malitok ka. That's really a good thing, you know. At yan po ang 45 minutong pag-himayos sa headlines. Balitaan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami yung kasangga sa pagbabalita. Ako po si Mayan Los Baños. Ako naman po si Ed Lingaw. Magandang gabi.